bail for 180,000 pesos, diba? Pero meron siyang parang 10 reklamo nung time na yun, di ba? Oo. Nagre-reklamo sa kanya. Bailable kasi. Bailable kasi, oo. At inilabas na ng Ayala Land Corporation ang isang kuha ng CCTV sa Ayala Museum noong maganap ang pangangarnap sa itim na Toyota Land Cruiser ni Margarita Forres, restaurant owner at pinsan ni dating Senador Mar Rojas. Nangyari ang carnapping hating gabi ng Miyerkules pero hindi gaano makita ito sa CCTV dahil walang ilaw sa naturang lugar. Ang sigurado lang daw may dalawang SUV na getaway vehicles ng mga suspect. Hinihinalang isa dyan ang sasakyan na kasindi ang headlight at plano namang kunin at pag-aralan ng pulisya ang isa pang CCTV video mula naman sa katabing building na nakunan ang pagdaan ng Land Cruiser at dalawa pang SUV. So that's one thing na we have to improve on kasi ang dami talagang parte ng Metro Manila ang walang ilaw, walang Correct. sapat na ilaw, kaya talagang meron at meron magaganap na krimen. Kahit may Madilim. CCTV pa, parang nagiging useless kung wala din talaga Exactly. sapat na lighting. Matagal na natin problema yung lack of light. It's just that now, nagagamit na talaga ng mga masasamang loob. And generally, when we think about it, siguro dapat mas maraming ilaw dun sa Makati. What about even the other cities, di ba? Baka mas less pa nga yung street lights na meron sila. Anong time na nangyari yun, marami talagang mga security guards sa paligid. It's just that sobrang bilis, hindi din nakasigaw yung driver. At mabilisang nakatakbo ka agad at Actually, mga pag suspect. tinutungan ka na talaga ng barel, Wala ka hindi mo na magagawa. Hindi mo na lahat. Diba? Samantala, 7 hininalang carjacker ang naaresto ng magkasanib puwersang Highway Patrol Group at Provincial Mobile Group ng Cavite sa Paliparan, Dasmariñas, Cavite. Naritong report ni Dano Tingkungko. Dano? Yes, good morning, Ria. Sa mga oras na ito ay narito pa rin sa bahaging ito ng Paliparan 3, Dasmariñas, Cavite, ang 7 hinihinalang carjacker matapos maaresto sa isang operasyon na ikinasan pagkasanib na puwersa ng Highway Patrol Group ng Cavite, Special Operations Group ng Bataan Police, Cavite SWAT, at Provincial Mobile Group ng Cavite. Yan ay matapos nilang tiktikan ng pitong mga suspect na yung mga hinihinalang carjacker at mga carnapper. Sa operasyon, nasabat mula sa grupo ang ibang mga equipment, medical equipment, tsokolate, damit, sapatos, flat screen TV, at iba pa mga hinihinalang laman ng na carjack o na hijack na PhilPost na nung isang linggo. Bagamat initial na impormasyon lang yan at kinukumpirma pa natin yan sa mga oras na ito. Sa ngayon ay nagsasagawa na lang ng clearing operations ang mga police habang sinasagawa naman ang investigasyon sa 7 nahuling mga kalalakihan. Magbabalik ako sa mga karagdagang detalye. Yan muna latest mula rito sa Cavite. Balik sa area. Dano, may pangalan na ba yung grupo? Wala pang nasasabing grupo sa atin, pangalan ng grupo sa atin, Rhea, pero ang sinasabi sa atin ng mga official na nakausap natin ay meron ng mga record ito. May mga malaking posibilidad ng mga record ito ng carjacking, carnapping, at pang-hijack. Masyado bang maaga pang sabihin kung may kaugnayan sila dito sa mga nakaraang carnap slay? Rhea, wala pa tayong natatanggap na impormasyon tungkol dyan. Bagamat yan, ang tututukan natin maya-maya lang, Rhea. Alright, Dano, maraming salamat. Magandang umaga. Sa ibang balita naman, ginugulita ngayong araw ay ika-24 na anibersaryo ng Mendiola Massacre. Sa araw na ito, noong 1987, nagkilos protesta ang militanteng grupong kilosang magbubukid sa Pilipinas sa Mendiola Bridge para ipanawagan sa administrasyon ni dating Pangulong Cory Aquino ang agrarian reform. Pero ang rally na uwi sa marahas na dispersal at 13 ang nasawi habang maraming iba pa ang sugatan. Ang paggunita sa Mendiola Massacre inaasahang idadaan sa kaliwat kanang kilos protesta ng mga militanteng grupo ngayong araw. Kabilang dito ang nakatakdang pagmarcha muli papuntang Mendiola ng mga survivor ng massacre at kanilang mga kaanak. Samantala, pasadahan naman natin ang mga maaksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Report. Ronda Report mula dito lang sa tapat ng aming opisina. Sugatan po ang isang empleyado ng GMA Network matapos ma-hit and run sa pedestrian lane sa Timog Avenue, Quezon City kagabi. Kwento ni Honorio Cafe Jr.,
Tumatawid siya at ang kanyang mga kaibigan sa tapat ng GMA compound para kumain sa kabilang kalsada nang biglang sumulpot ang humaharurot na pulang ekspedisyon na may plakang LUL 668. Nabangga si Cafe at tumilapon pa. Ang ibang kasama ng biktima nagawa pang matapik ang salamin ng passenger side ng SUV para ipaalam na nakabangga ang driver nito pero hindi huminto ang sasakyan. Agad namang isinugod si Honorio sa ospital. Pinaghahanap na ng mga pulis ang driver ng SUV na nahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries. Kaya panawagan po namin dyan po sa nakabangga, pananagutan mo ang iyong ginawa. At syempre dun sa mga nakakita naman sa pulang expedition na may plaka, ito uli LUL 668, mangyari pong ipagbigay alam ito sa mga otoridad. Buti na lamang at nakita yung plate number. Ang bilis na nakita. Yung friends niya. Correct. LUL, ulitin daw natin. 668. LUL 668 po. Red na SUV. Malabang sa radyo din buong araw, i-announce nila yan. Naku, mahirap yung dito pa kayo lalo sa area na ito nakabangga. Hindi pwedeng hindi mo alam na nakabangga ka. Kailangan lagi kang alam. May sound yun ito. Lakas, ano kala mo ba to? Yung parang tumilapon yung ating, di ba, Kasamahan, kasamahan. Samantala, isang snow plow naman na ginagamit na pantanggal ng snow sa kalsada na disgrasya sa Amerika. Kuhang-kuha po sa CCTV ang insidente kung saan nagsasagawa ng snow clearing sa parking lot ang truck na ito sa Calhoun, Georgia nang bigla na lamang itong tumagilid. Ayan o, naku grabe. Yun pala may nakatiwangwang na hukay na natakpan lang ng snow. Bumigay ito ng dumaan ang mabigat na truck. Hindi naman nasaktan ang driver ng snowplow at agad namang naialis ang truck sa tulong ng isang crane. Umaabot ng hanggang kalahating talampakan ng kapal ng snow sa mga lansangan sa Georgia State. Ilang araw na ring sarado ang mga eskwelahan doon dahil sa snowstorm. So parang na-open manhole siya. Correct. So hindi na pala sa Pilipinas kasi yan, ha? Nag-swimming talaga Ito siya. ng tubig lang Sa sobrang tindi ng pagkatagilid niya, buti hindi siya talaga nasaktan. Oo nga. Parang nauna yung likod, no? Nauna pumasok ang likod. Buti na lang. May injury si mga whiplash siguro yun. Parang nabiglang nasa-snap yung leg ko pag ganyan eh. Wow. At sa ibang balita, isang hot air balloon naman ang naligaw at na-miss ang dapat sanay landing area nito sa isang beach sa Melbourne, Australia. Ang mga sakay ng balloon kinabahan dahil imbes na sa lupa sila mag-landing, sa gitna ng dagat sila napunta. Malakas kasi ang hangin sa balloon landing area kaya napadpad sila sa karagatan na may 1.5 kilometro ang layo sa beach. Agad namang rumesponde sa lugar ang mga rescuer. Pinalibutan at tinansya ang paglanding ng hot air balloon at ligtas na naibaba ang 11 sakay nito. Buti na lang walang shark sa area na yun, no? White. Tsaka Great buti na white lang, shark. napaka-efficient nung kanilang mga rescue. At yung nilandingan nila, medyo malapit pa rin naman sa shore. Pag gitnang-gitnang dagat yan, ako. Mahirap. Paano Oo, ba yan? Hirap yan. So, na-expect na nilang hindi lalanding kaya standby na rin ang Yung mga ganyan, yung mga rescuers. radyo naman yung mga yan sila kasi. Sigurado ako yung mga 11 nakasakay dyan na pasahero nagyayabang na, alam nyo, dahil naka-survive sila eh. Nasa news ako. Watch me, I'm on the news. I'm that speck there. And bukod naman sa Mexico, international tayo. Mexico at Spain naman tayo maging sa India, patok na rin ang bullfighting. Ang tawag nila dito, Jallikattu o pagpapaamo sa toro. Pero halos wala rin itong pagkakaiba sa bullfighting at ang mga kalahok dito parang ikipaglaro sa mga nagwawalang toro. Ang iba atras-abante pero meron ding natakot at tuluyan ng napasampa sa dingding. May isa pa nga kinailangang hilain na ng ibang kalahok para mailigtas sa galit ng toro. Parang katapang din ng mga pumipigil sa toro. Actually. Tsaka yellow naman Sumisipa sila. pa. Yellow. Man versus nature yan. Eventually, mananalo. Nature. Also, from that story Man ito, versus sa isa beast. namang bahagi ng India, ang mga hayop minamahal naman nila at hindi ginagalit. Ang mga elepanteng ito dinadasalan at binigyan ng espesyal na tanghalian ng saging, buko at tubo. Tumubo. Okay, tubo. Ang ritual na ito bahagi ng annual Harvest Festival of Pongal sa bayan ng Coimbatore sa India. At ito na inaabangan ng mga Royal Watchers, patawag doon niya, your Royal Watchers. So, 100 days na lang po at masasaksihan na natin ang Royal Wedding of the Century, ang pag-iisang dibdib ni na Prince William at Kate Middleton. Kaya naman sa United Kingdom, marami na ang excited sa